are undergoing. Sabi sa Ebanghelyo ngunyan, day tapagtugutan na lampasan tasanaan sa tuyang mga tugang na may mga inaagihan. Let us be like the Good Samaritan who stopped and cared. Arog po baga kayanan pagkamuot. Minapundo para sa namumutan. To pay attention. Dahil pagpadaba, tinatauanin panahon, tinatauanin atensyon, ay takunday ka padaba, ay man yan itatao sa imo. But because we love and we care, because we are concerned about the well-being of our brothers and sisters, we would like to stop for them, taking in the inconvenience of it. Many times loving is like that, embracing the inconvenience. So, to parents, we ask you, kaulayon po nindo an sa indong mga aki. Without intruding their privacy, pakicheck po kung anong mga kawat ang kinakawat ninda dyan sa indang cellphone. Try to see kung sisay ang mga kaulay ninda na daisinda naglalaog sa mga transaksyon, lalo na illegal, na daisinda nakikipag-exchange ninda rakulang kwarta o maski nga ni sadit. Tukdoan tapuan sa tuyang mga aki kung ano ang totoo asin kung ano ang marhay. Teach them what is harmful. Teach them what real success looks like. Dahil ang tunay pong success is not about easy money, but honesty. Honest good work. Kwartang pinagalan sa honestong pagtrabaho. Maray po baga ang hard-earned money. Dahil mo pati yan wawaldason, dahil pinagalan mo nin honesto. To our young people who may be listening now, we ask you to please protect your hearts. Dahil po magtubod sa mga taking pangako nin quick income, mayo pong arog kaiyan. If it's too good to be true, do not believe it. Yung pinag-uulayan may kasubanggi na Father Neil Aranas, digdi, as in ni Father Tonton Peralta, if it's too good to be true, you better check. You better doubt. There's no harm in doubting it first. Big jackpots also, dahil kadaklan na beses igwa ining mga katakod. Because that is not what real success is. That is slavery. Your dignity is so much more important than any prize. Para po sa tuyang mga parokya, asing iba pang mga komunidad, mga organisasyon, our workplaces, dyan po sa indong harong asing trabaho, lugod maging lugar po kita nin pagdangog, bakong panghuhusgar nin kapwa. Let us offer prayer, support, and understanding. Day po pagpunan sa dagit tulos. Kung igo po sa indo na ma-open up about this issue, ay man po nindo pag-iwalon mo na o dagitan. Day po ipagpasupog o pag-ulukan, be an open door, open arms, dangugon, akuon, i-welcome. Reach out to those who need help. Baka igwa po kamong kamidbid na nagsastruggle o ika mismo nagsastruggle. Please start by talking to someone you trust. Sarong padi, sarong counselor, katrabaho mo, amigo mo, kapamilya. That is a big step. That first step of acknowledging that you need help and telling somebody, hey, I need help. They po masupog. There is no shame in asking for help, even professional help. They po magtugot na solo mo ining papa sa nun dahil sabi tangani kasubago, yan po ang intensyon kan demonyo. Napapa sa nun kanin solo nin sikreto sa hilom. Allow the light of grace to enter into your problem. Tangani po na maihawas ka dyan sa imong problema. Dahil po ang got ang mahal na Diyos. In fact, God wants to help you. So don't carry this alone. Come to prayer. And don't just ask God to take this addiction away, but to ask Him for the strength every day. Igo po sa tuya ng mga nasasakitan man sa pag-manage kan sa tuyang screen time o ining paggamit kan sa tuyang mga gadget. Igo po kita nin mga control dyan sa cellphone, paki-explore po yan. Tanganing nalalak ining mga application. Lalo na po kan halawigon ka nang nakatambay dyan. Sabi po kan sa tuyang datos, regular time na pagsispend kan sa tuyang hobbiness sa social media,
is 4 hours a day. This is average. So some of them even exceed this digit. 4 hours a day, nakatambay sa social media. Dakulon pong pwedeng kibuhon sa 4 na oras. Kadakol pong pwedeng gugulon dyan, tanganing maging mabinunga ang 4 na oras na iyan, instead of endlessly scrolling. Ano po? To scroll less and to live more. As in, kung minsan tama po, kaipuhan nin professional help. Tugutan ta po, natabangan kita, maghagad nin tabang. Recovery takes time, but small steps can begin today. As in, para po sa satuyang lideres de gobyerno, mga nagdadangog sa tuya na public servants, nakikihuron po kami sa Indo. Piliun po ang mga tao imbis na tubo. Choose people over profit. Isipon ta po ang dignidad kan sa tuyang mga tugang na pinapakinabangan ang desperasyon, pinapakinabangan ang kadukhaan, ang kawaran ng paglaom. As in dyan, nakikinabang minayaman po. Pinapakinabangan ta, ikinakayaman ta ang pagkadukha kan ibang tao. Please, do not allow this sickness to grow in our society. This is a virus, a cancer in our society. So ban what destroys lives. Not just regulate, but ban online gambling. Suportahan ta po kung ano ang mga nagdadara sa kaumayan, nagdadara sa kahigusan, bakong ginigibong hugakon ang mga tao, nagdidepende sa swerte. Listen to the cry of the wounded. Mga katiwala, ini pong parabola kan Marahay na Samaritano. Bako lang po ining lumang istorya hali sa panahon ni Jesus. It continues to be relevant even today in our time. It is about every person suffering today. It is about those who are addicted to gambling and to all sorts of addiction, all kinds of addiction. Apektado po ang mga pamilya. Apektado ang mag-aragom, mga aki, jóvenes. Dahil po kita magtugot na ang satuyang kapwa dinuduhagi, na ang satuyang kapwa napapakinabangan ang kamunduan, ang sa indang kawaran nin paglaom. The parable of the Good Samaritan is about the poor who are being fooled and used and abandoned. Kaya ang hapot sa tuya kan kagurangnan, simple man sana po. Are you going to walk past or are you going to stop and help? Igo pong bagong offering ang sa tuya pong katedral dyan po sa Albay District. Kung kaipuhan mo po nin kaulay, yaon po ang Albay Cathedral. Igo po kita nin Pastoral Guidance Counselor na available para sa mga parishioner na naghahanap po nin madangog sa inda, nin psychological, behavioral, emotional, and spiritual support. Iyo po ini ang schedule kan counseling. Every Wednesday po ini, as in Thursday, again, Miyerkules saka Huwebes, ang oras alas 5 sagkod alas 7 nin Banggi. 5 p.m. to 7 p.m. Pakibisita po ang satuyang parish office dyan sa Albay Cathedral, tangani po makapag-set nin appointment. Day po matakot. Kung kaipuhan po nin kaulay, day po kamuhuhusgaran, igwa po nin madangog sa saindo. Salamat po sa satuyang mga katiwala na naghihinguwa po na sabayan ang satuyang mga tugang. Siguro po, igwa po kamo mga kapamilya, mga amigo-amiga na nalulugmok sa addiction na ini. Ipamibi ta po sinda. Tabangan ta sindang makahawas sa problemang ini. Idagdag ta po ining sarupang imbitasyon halis sa Diocesan Commission on Worship. Igo po nin madatong na Diocesan Conference on Popular Devotion, minyan pong August 2, 2025. Ang venue, Our Lady of Fatima Parish, dyan po sa Roses Avenue, Legazpi City. Imbitado po digdi ang mga presidente, coordinator, representatives of different parish devotional groups, arog po kan Apostleship of Prayer, Legion of Mary, Divine Mercy Apostolate, World Apostolate of Fatima, Lourdes, St. Joseph, Camareros, asin iba pa. Gabos po na mga grupo na related sa popular devotion, imbitado po sa August 2, digdi po sa Diocesan Conference on Popular Devotion. Igo pong 50 pesos na solidarity share.
Ang schedule, siring po kaini. Registration at 7:30 in the morning. Misa pag alas 8. Pag alas 9, igwang talk. Alas 10:30, working break. As in 11:45, closing prayer na po. Congratulations sa Satuyang Diocesan Commission on Worship para po sa magayunon pong initiative na ini. Salamat po sa indo pong pagsabay digdi sa tuyang programa. As in, pagtarabangan ta po ini, nalugodan sa tuyang mga katiwala, mga tugang, mga kapamilya na nagaagi sa kadipisilan dahil po kan krisis digdi sa online gambling. Matabangan ta pong maihawas. Ipangadji ta sila, let us reach out to them, be listening ears to them, and accompany them as they struggle. Darahon ta po ang gabos na ini sa pagpangadji. Mapangadji po kita kan Angelus, pero salamat po muna sa gabos na mga nagsarabay sa broadcast na ini. As in, kaibahan ta po ang sa tuyang technical team yaon si katiwalang Mike Rasco, as in katiwalang Abe Climacosa. Thank you so much po to everyone for joining us. Happy Sunday and may you have a meaningful week ahead of you. Pangadji po kita. Lakbay